Praise the Lord, praise God, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, hallelujah. Muli isang mapagpala na paghimalang umaga. At ang aking pagbati na may kalakip na dalangin, buhat po sa aking pamilya, nawa po kayo ay nasa mabuting kalalagayan, maayos na pangangatawan. Ano man po ang inyong ginagawa, na patuloy kong dalangin ang inyong buong pamilya ay patuloy na proteksyonan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa umaga nito, dito po muli tayo po sa Friends Belief Online Aralin Panalangin. At mga kaibigan namin na mahal sa Panginoong Hesukristo, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, sa oras nito ay huwag tayong magsawang lumapit sa ating Panginoon. At naniniwala po tayo na sa bawat yugto ng ating buhay, ang Diyos ay laging kaagapay. So my brothers and sisters in Christ, muli itong yung mga kasama sa loob ng ilang minuto, ang inyong kapatid, kaibigan ka, prayer partner, Brother June Civiliano. At sa umaga nito mga kapatid na minamahal sa Panginoon Kristo, tayo po ay patuloy na dudulog sa ating Diyos. So mga kaibigan at kapatid, saan man kayo naroon, tayo po ay dudulog sa ating Diyos na buhay. Manalangin po muna tayo. Hilingin natin ang gabay ng ating Diyos. Sister Ophelia Kalimbahin, hello po. Diyan po sa Mandaluyong, Sister Ophelia Kalimbahin, Sister Mila de Rosario, diyan po sa Melbourne, Victoria, Australia. Yan. So, mga kapatid na minamahal sa ating Diyos na buhay, ang ating pag-asa ay buhay na buhay. So, mga kapatid, kaibigan, tayo po ay dadako sa pananalangin upang samahan po tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai, muli sa umaga nito, nagpapasalamat po kami ng walang humpay sa iyo. Sapagkat o Diyos, narito kami na malakas, buhay na buhay sapagkat iyong ginabayan at pinoproteksyonan kasama ng aming buong pamilya. Lord, papalain mo po ang lahat mga kapatiran mula kay Brother Mike, sa kanyang may vice, Sister Belen, ang kanilang mga anak, manugang apatbong sambayan, lahat mga elders, assistant elders, SVD, staff, preachers, workers around the world, hanggang sa pinakamalit na naglilingkod. Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na kung saan ay patuloy na lumalapit sa iyo, Diyos, buong puso ko rin silang idinudulog. Amang Yahweh, sa umagan ito, buong puso kami na nagpapasalamat sapagkat nariyan ka na kami po ay patuloy na ginagabayan. At sa umaga din ito, Ama, ang aming patuloy na inilalapit sa iyo ay yung mawala na po ang COVID nito at wala na nga po, Ama, na patuloy namin dinudulog sa iyo ang aming mahal na Pangulong Duterte upang maalis na po ang lockdown, Panginoon, at magkaroon na po ng biyahe nang sa ganun o Diyos ay makapunta na kami ng malaya sa iyong lugar na itinakda upang kami ay magpuri at magpasalamat tuwing araw ng Biyernes at tuwing araw ng Sabado at Martes sa Ambel City, Parañaque City. So Father, we declare this morning your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Malki Joshua, nagsortihan mo siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So yan po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Muli ang aking pagbati, may kalakip na dalangin na kayo ay samahan lagi ng ating Diyos na buhay, na walang iba kundi si Yahweh El Shaddai, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Kristo at tagapagligtas ng ating buhay. At patuloy din na tayo po ay gabayan niya araw-araw sa ating buhay nito. Sapagkat mga kapatid at kaibigan, walang bagay na mahirap pag tayo ay kay El Shaddai laging lumalapit, sapagkat siya ang Diyos amang na nasa langit sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Yan, sa umaga nito muli nakasama natin Sister Corazon Raboy dyan po sa Hong Kong. Si Tiyay Helen Bulinsis Lucelio dyan po sa Malvar. No po, yan, Sister Mila del Rosario, sabi niyo mapagpalang umaga at magandang buhay, Brother June and Sister Annalyn. God bless po.
Okay, Sister Mila Del Rosario ng Melbourne, Victoria, Australia. Sister Mila Del Rosario. Sister Ophelia Kanimbahin ng Mandaluyong, sekretary po ni Yahweh dyan po sa San Juan, Pasay Mandaluyong, Makati, sa Pamati. So mga kapatid, kaibigan, na minamahal sa ating Diyos na buhay, kasama na rin po natin ang aking si kumparing Mamit Simpson Duran. Pakisama sa panalangin ang Duran family. Okay, paring Mamit, sasama natin sa prayer ang buong pamilya mo. Kay paring Mamit Duran, ang Duran family, sasama natin yan. Okay, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, bago po tayo dumako sa mga panalangin ng bawat isa sa atin, ay matamang makinig po muna tayo ng mensahe na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kagalakan, at isa-isahin ko po kayo mamaya uli sa panalangin. Okay? Open your Bible, my dear brothers and sisters in Christ. Yan, Sister Niknik Anuta Sasa. Open your Bible to the Gospel of the Lord according to Saint Mark chapter 9. Yan, or chapter 8. Chapter 8, verse 27 to 30. Yan. Nagsabi po dito, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya, "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Maigpit na utos niya sa kanila. Yan ang mabuting balita ng ating Diyos na buhay sa umaga nito, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesukristo, at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po, mga kapatid, ano? So, my dear brothers and sisters in Christ, tunay po na tayo po ay mga pinagpala ng ating Amang nasa langit. Sa umaga nito, my dear brothers and sisters in Christ, ito yung tamang-tama na pag-uusapan po natin, mga kapatid at kaibigan, ay isang bagay na kung saan ay sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, kaya pa rin ba natin na maideklara na si Kristo ang ating Panginoon, tagapagligtas? Okay, mga kapatid, yan, kasama na rin natin ngayon Sister Daisy Wrigley ng London. Sister Daisy Wrigley, at yan, kasama yung pinagpala ng anak na si Daniel Wrigley. Okay, dear brothers and sisters in Christ, sa umaga na ito, alam ko po ng bawat paglapit natin sa Ama ay sinasamahan po ng himala, tanda at kababalaghan. At ang Diyos na ito ay patuloy na nagkakaloob ng bawat kahilingan natin at ng mga himala sa bawat isa sa atin. Kaya po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, sa ating Yahweh El Shaddai, sino ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka bibiguin ng Diyos, sapagkat ang Diyos hindi marunong bumigo sa taong patuloy na lumalapit sa Kanya at patuloy na naninikluhod sa Kanya. So mga kapatid at kaibigan, yan po ang kainaman po, no? Sapagkat mga kapatid na minamahal sa Panginoon Kristo, yan po ay pinangako po ng Diyos na ating Panginoon. So dito po, mga kapatid at kaibigan, habang sila ay nasa daan pa, sabi ron, sabi ng verse 27 na binasa po natin, mga kapatid, tingnan po natin ito, kung ano ang magagawa ni Kristo sa ating buhay, kung ano ang magagawa ng Panginoon Kristo sa pandemic na ito, sa bawat paniniwala natin sa Kanya. So, my dear brothers and sisters in Christ, sabi ron nga na habang sila ay nasa daan papuntang Cesarea sa Pilipos, isang malaking lungsod sa hilagang Israel, sabi rito, tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sino si Jesus para sa lahat ng tao, babae at lalaki? Walang tanong na higit pang mahalaga
kaysa tanong na ito, kung sino siya. So, yan, kasama din po natin, hello, Sister Maribel Bilaro Naim ng Perth, Western Australia. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, akala ng iba si Jesus ay si Juan Bautista. Kung mapansin niyo po, kaya naguluhan ang isip. Kaya naguluhan ang isip ni Herodes. Dahil alam niya na si Juan Bautista ay pinapatay na po niya eh. Kaya naguluhan ang isip ni Herodes. Dahil alam niya pinapugutan niya ng ulo at ano ito nababalitaan niya ang Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng himala samantalang si John the Baptist ay hindi gumawa, never na gumawa ng himala si John the Baptist na kamag-anak ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang ministry ni John the Baptist is to baptize, ano? Kaya nga siya ay si Juan Bautista. So, ngayon po mga kapatid, kaibigan na minamahal sa ating Panginoong Jesucristo, dahil doon siya naguluhan, kaya nga akala ng iba si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay in Mark chapter 6 verse 14, mga kapatid at kaibigan, na napakalinaw po niya sinabi ng Mark chapter 6 verse 14. So, ang paniniwala naman ng iba na isa siyang propeta ng lumang tipan. Tulad ni Elias o ni Jeremias or ni Jeremiah, ano po, mga kapatid at kaibigan. So in Matthew chapter 16 verse 14, Matthew chapter 14, my dear brothers and sisters in Christ, at sa Matthew 16:14 and Mark chapter 6 verse 15. Ngunit alam ni Jesus kung ano ang iniisip ng iba. Gusto lang niyang marinig kung sino siya para sa mga alagad, mga kapatid at kaibigan. Kaya naman, sabi ng Panginoon, kayo naman, gusto niyang marinig talaga kung sino siya, kung kilala ba siya ng kanyang mga alagad. Kaya sabi ng Panginoon, kayo naman, sino ako? Yan, makikita natin yan in Mark chapter 8 verse 29. Kayo naman, sino ako? So, ang tanong na ito, mga kapatid, ay gusto lang ng Panginoon Hesus na alamin kung talaga bang siya kilala ng kanyang mga alagad. At dahil dyan ay ma-declared po nila kung sino ba talaga si Jesus in their lives, mga kapatid. Kaya nga po, sa pagtatanong na, kayo naman, sino ako ayon sa inyo? Isang napakalinaw na katanungan. So, mga kapatid, dito po makita natin na sumagot si Pedro. Kayo ang Kristo. Yan, kayo ang Kristo. In Mark chapter 8 verse 29. So, mga kapatid, ayon sa Mateo chapter 16 verse 16, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, mas kumpleto ang sinabi ni Pedro. Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa wakas, nabuksan din ang paningin ng mga alagad. No? Nabuksan ang paningin ng mga alagad. At ayon naman sa Mateo chapter 16 verse 17 to 19, ipinahayag ni Jesus kay Pedro ang isang napakadakilang pagpapala. Ipinahayag ang isang napakadakilang pagpapala. Ano yon? Sabi niya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Malinaw po, mga kapatid. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Siya ang laging naghahayag sa atin kung sino si Jesus, kung sino si Kristo. Kaya ngayon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, yan, nakasama na rin po natin ngayong umaga, Sister Kailin Adukol at si Sister Rosita Lugatiman. Yan, makasama natin sila ngayon. At ganun din si Sister Agnes Mindero. Ano po? So, my dear brothers and sisters in Christ, dito ngayon, yung isang masabi natin na isang napakadakilang pagpapala. Ano yung pinakadakilang pagpapala? Kapatid,
Brother Mario Andino, ano ang pinakamalaking pagpapala doon? Kapatid, nang ipahayag ni Pedro na ang Panginoong Hesus, ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, sinabi sa kanya ng Panginoon yung isang napakadakilang pagpapala. Ano yon? Sabi niya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas. Sa kanya, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama sa langit. So, ang ibig sabihin mga kapatid na, ito po yun eh. If we declare that Jesus is the Christ, the Son of the living God, mga kapatid, ito yung declaration of your faith. That is the declaration of faith of Saint Peter. And also, to all of us, we declared it also that Jesus is the only begotten Son of God, the Messiah, the Christ. That's because of our faith. No po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, ito po kasi ay kaloob. Ang sabi niya, sapagkat ito pinagkaloob sa iyo ng aking Ama sa langit. So, all of us, we declared it already, and we declare also that Jesus is the Son of the living God, is the only begotten Son of God, is the Messiah, the Christ. If we declare that Jesus is the Christ, you believe that Jesus is a true man and a true God, so therefore, that is our gift. What kind of gift? That is the gift of faith, kaloob sa atin ng Diyos, ang pananampalataya, ang manalig sa kanyang bugtong na anak. Kaloob ho yan, mga kapatid, na ibinigay ng Ama sa atin. Kagaya ni St. Peter. So that's why St. Peter declared that Jesus is the Christ. My dear brothers and sisters in Christ, and also with us, tayo din po, we declared it also that Jesus is the only begotten Son of God. If we declare that He is the only begotten Son of God, He is the Christ, the Messiah, so therefore, my dear brothers and sisters in Christ, you believe that He is a true man and a true God. Then, my dear brothers and sisters, that is the greatest gift from God. No? Kaya nga sabi rito, mga kapatid at kaibigan, na napakadakilang pagpapala. Ano yung napakadakilang pagpapala? Yung ipinahayag kay St. Peter na si Kristo, na ang Panginoon ay ang bugtong na anak ng Diyos na tagapagligtas, at Kristo, my Lord, sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Kayo ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. So, mga kapatid, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Siya ang laging naghahayag sa atin kung sino si Kristo. Yan. Siya lagi ang naghahayag kung sino ang Panginoong Hesukristo. So, pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, mga kapatid, kung titingnan natin dito, okay, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Panginoon, sa kanyang pag-declared, mga kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, na kung sino nga po ba ang ating Panginoon Kristo. So, mga kapatid at kaibigan, ang pagdeklara ni San Pedro na thou art the Christ, the Son of the living God. Sino nga ba si Kristo? Sino nga ba siya, mga kapatid? If we have the gift of faith, He is the Christ, He is the, according to John 3:16, mga kapatid, He is the common law of God. Why common law of God? John 3:16, for God so loved the world. No? So, if you declare that Jesus is the Christ, the Son of the living God, you declared it also, my dear brothers and sisters in Christ, that He is the common law of God to His people. Sister Natalie Golosino, Brother Mario Andino, Sister Kailin Adato Adukol, Sister Rosita Lugatiman, yan, Sister Agnes Mindero, Sister Maribel Bilaro Naim, Sister Mila Del Rosario, Sister Daisy Wrigley, Sister Niknik Anuta Sasa,
Osip Borja. Then, Sister Corazon Raboy, paring Mamet Simpson Duran. Yan, kay Chase Helen Bolinsis Lucelio. Sir Ophelia Kalimbahin. Yan po mga kapatid. We declared also that Jesus is the common law of God as Christ to His people. My dear brothers and sisters in Christ, He is our helper. He is our hope. He is our healer, a great healer. He is our Christ, that Christ is to save the whole world. So, malinaw po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Then, pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pag sinabing iglesia, ito po'y kalipunpunan ng mananampalataya. Ito po'y kalipunpunan ng mananampalataya. That you believe that Jesus is a true man and a true God. Kaya nga mananampalataya. Iglesia, in other words, is ecclesia. Kaya sa Tagalog niyan, kalipunpunan ng mga mananampalataya. So, naniniwala ka na ang Panginoon, mga kapatid, ay totoong Diyos at totoong tao. No? Kaya nga po mga kapatid, sinabi niya kay Pedro, no? Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia. Matthew chapter 16 verse 18. My dear brothers and sisters in Christ. So, sa ating pananampalataya sa Panginoon, kapatid, ulitin ko po, ano ba dapat? Kasi, dapat kasi alam po natin ang ating katatayuan. Okay? There's no problem about Bible alone, sola scriptura. There's no problem about that. But, ano ba dapat? Kaya nga yan sa ating pananampalataya. Ano bang nauna? Biblia o church, simbahan? Yan. Ulitin ko po, in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay? Nauna ang salita. Pero ang tanong, para ito sa ating pananampalataya, kaya nga, the declaration of faith of St. Peter unto Jesus. Na kapag alam mo po kasi yung history, kasi ang simbahan tinatawag na the church of history. Hindi mabubuo ang Bible na babasa natin kung wala ang simbahan. Kaya ang simbahan po, ang una kaya dapat po yan ang ating alamin dyan Ang simbahan ay nauna sa Bible. Bakit? The scripture before ay hiwa-hiwalay. Ulitin ko po ulit ito. Kasi ito isang mahalagang aralin. Kasi narito tayo pumasok sa yung pananampalataya ay kaloob ng Ama na ipinahayag kay San Pedro kung sino ang Panginoon. The same also with us. So, ang tanong na, alin ba na una, simbahan o Biblia? Mga kapatid, simbahan. Before, ang Holy Scripture kasi ay hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Sino po, mga kapatid, ulitin ko po ito para hapyaw uli, para hindi po ninyo makakalimutan. Sino po uli ang nag-compile ng Bible? Yan, kasi malaga ito sa ating pananampalataya, mga kapatid at kaibigan, para hindi po tayo hindi po tayo basta-basta lang. Manatili ka talagang tapat sa salita ng Diyos kapag alam mo po ito. Kasi ganito lang. Ang danger lang po kasi kapag walang historical background, kung walang history, kapatid, at sola scriptura ka lang, ang tendency po niyan, ikaw ay palipat-lipat ng gawain. Hindi masamang makinig, pero ikaw ay palipat-lipat ng sekta or denomination. Lilipat-lipat ka talaga. At kapag ka nakabasa ka ng Bible, medyo maano sa puso mo, maaring ang isang tendency dyan ay magtatayo ka ng iyong sariling sekta at magpa-register sa Security and Exchange Commission. Yan po. Kaya pansinin niyo po ang history. Kaya ang simbahang Katoliko ay tinatawag na Church of History.
Mapansin nyo rin po na ang simbahang Katoliko ay hindi siya nakarehestro sa Security and Exchange Commission. Yan po ang katibayan niyan. Ngayon, mga kapatid, mahalaga po sa ating pananampalataya like St. Peter that he declared that Jesus is the Christ. Dahil ito ipinahayag ng Ama sa langit, sabi ng Panginoon Kristo. At ganun din po tayo. We declared it already that Jesus is the Son of the living God. He is the Messiah. That's because of our faith. This faith is the gift of faith coming from God. So he reminds us who is Jesus, my dear brothers and sisters in Christ. Now, my dear brothers, kaya nga, ang tanong ko kanina para hindi tayo maligaw, sino ba ang nag-compile ng Biblia? Alin ba nauna, Biblia o simbahan? Mga kapatid, pakinggan po natin ulit. Sino ba ang nag-compile ng Bible? Ang scripture, ito po before, sabi ko ay before scripture, ito'y hiwa-hiwalay. Noong ika-3 siglo, mga kapatid, si Pope Damaso ay ginather po niya. Ulitin ko, noong ika-3 siglo, si Pope Damaso, ginather niya ang hiwa-hiwalay na scripture. Ginather niya, mga kapatid. Nang ginather ito ni Pope Damaso, ang hiwa-hiwalay na scripture, mga kapatid, at nabuo, ito naman ay tinatawag naman ni Papa Siricios na Biblia. At itong buong Biblia na ito ang na-recognize na ma-approve na ito, mga kapatid, na ay Word of God. Na-approve na Word of God. Ang simbahan, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, ang simbahang Katoliko, sa pamamagitan ng kaniyang konselyo or council, mga kapatid, ang nag-approve na ang Biblia ay Word of God. Ang mga konsilyong ito, mga kaibigan, ay ang Council of Nicaea. Ulitin ko po para sa ating pananampalataya. We have a gift of faith from God. So dapat alam natin ito. Council of Nicaea, kailan yan? Noong 325 AD. Kaya po nang mabuo ni Pope Damaso ang hiwa-hiwalay na scripture at nang mabuo na, ito'y tinawag ni Papa Siricios na Biblia. At ito naman po inapprove ng simbahan na Word of God sa pamamagitan ng kaniyang council or concilio. Una, ang Council of Nicaea. Kaya ang simbahan tinatawag na Church of History. 325 AD sa Council of Nicaea. Ikalawa, Council of Hippo. 393 AD. Ikatatlo, Council of Carthage, 397 AD. Ikaapat, Council of Rome, noong 405 AD. Ikalima, Council of Trent, 1545 AD. Pang-anim, Council of First Vatican Council, noong 1870 AD. Yan ang council ng simbahan na nag-aproba na ang Biblia ay Word of God. So, mababasa pa rin bilang patunay, mga kapatid, mababasa natin iyan sa Collier's Encyclopedia. Volume 4, page 117. Simbahan ang nagdeklara na ito'y salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang council. At ang sabi naman po ng ama ng Protestant, pakinggan po natin, ang sabi ng ama ng Protestant na si Martin Luther before si Father Martin Luther, mga kapatid, nung siya lumabas simbahan, siya yung naging ama, mga kapatid, ng Protestant. Ang sabi niya, mga kaibigan, sa kanyang commentary, his commentary of John chapter 4, chapter 14. Ang sabi niya, we are compelled to concede to the papists that they have the Word of God, that we receive it from them, and that without them, we should have no knowledge of it at all. Sa wikang Pilipino, ganito ang sabi ni Martin Luther, hindi tayo makatanggi na galing sa mga Santo Papa ang salita ng Diyos na natanggap natin ngayon. Kung wala sila, wala rin tayong alam sa salita ng Diyos. So yun po, mga kapatid,
Kaya yung iba, mga kapatid, hindi nila matanggap yan. But the most important thing in our faith, because our faith is gift from God. This is the gift of faith. The most important thing is we must to know about this matter. Mga kapatid, so, ito yung foundation. Hindi ka ngayon yan palipat-lipat kapag alam mo po ito, mga kapatid, na kung saan ka tinawag ng Lord, ay doon ka mananatili sa lugar na kung saan kanya tinawag. Nakalabas ka na sa comfort zone mo, yung lumang pagkatao. Nandito na tayo ngayon sa bagong pagkatao. Walang danger kapag alam na natin, focus na tayo ngayon sa tinatawag na Sola Scriptura. Kasi alam mo na, nasimbahan muna bago ang Biblia, pero nauna ang salita ng Diyos in John 1:1. Ulitin ko. Kaya lang ang Holy Scripture ay hiwa-hiwalay before. Ginader lang po ni Pope Damaso. At nung mag-gather na naipon na lahat, tinawag itong Biblia ni Papa Seresios. At ito naman inapprove ng Council ng Simbahang Katoliko na Word of God. At pinatunayan ito ng ama ng Protestantism na si Martin Luther. Na kung wala sila, sabi niya, wala rin tayong alam sa salita ng Diyos. So ngayon, nandito na tayo, alam na natin ang pananampalataya natin. Kapatid, hindi yung makabasa tayo ng ganyan, may panawagan na tayo, lalabas tayo, bubuo tayo ng ibang sekta at registered sa Security and Exchange Commission. Hindi po yun, kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Kaya ngayon, alam naman natin at tinalakay rin po natin at hayaan niyo po, ang iba pa rito na alam natin sa pag-aaral galing natutunan namin sa College of Divine Wisdom at nung mapunta ko sa Israel. Mga kapatid, kaya nga sinabi rito ngayon ng Panginoon kay Pedro no, after his declaration of faith about Jesus, who is Jesus, sabi niya, kapatid, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. In Matthew 16:18, sa wikang Grego, bato ang kahulugan ng pangalang Pedro. Ito ang ibig sabihin ni Jesus. Si Pedro at ang iba pang apostol ang magiging pundasyon ng kaniyang iglesia. Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Hindi ito, mga kapatid, madadaig ng pintuan ng Hades. In Isaiah chapter 38 verse 10, hindi ito madadaig ng pintuan ng Hades o kapangyarihan ng kamatayan in Matthew chapter 16 verse 18. So, ang pintuan ng Hades ay katulad ng isang muog. Sarado ito, pero hindi makatakas ang mga espiritu ng mga patay na nakakulong doon at hindi makapasok si Kristo para iligtas ang mga nasa loob. Ang mga pintuang ito ay hindi magtatagumpay laban sa Panginoong Hesukristo. At sa kaniyang iglesia, sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya sa kamatayan, winasak ng Panginoong Hesukristo ang tanggulan ni Satanas at pinalaya ang bihag. Isaiah chapter 61 verse 1. And then in Luke chapter 4 verse 18. Then in 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. At ang mga kapatid, ayon pa rin kay Marcos, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. In Matthew chapter 16 verse 19, sa pagsasabi nito, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga apostol na itatag ang kaniyang iglesia. So, at sila ang magsisilbing mga pinuno. Hindi lamang kay Pedro, sinabi ito ni Jesus, kundi sa lahat ng mga apostol. So, ayon po sa Matthew 18:18, ang mga susi ng kaharian ng langit ay nagpapahintulot sa mga apostol na ipangaral ang balita o ipangaral ang balita, ang mabuting balita ng kaligtasan na dalhin sa loob ng iglesia ang lahat ng sasampalataya at maliligtas.
Si Kristo na nag-iingat ng susi ni David in Isaiah chapter 22, verse 22. And in Acts or in Revelation or Pahayag chapter 3, verse 7, ang nagbigay ng kaniyang susi sa mga apostol. Tinanggap naman nila sa kanya ang kapangyarihang magtali at magkalag sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. So, my dear brothers and sisters in Christ, ang ibig sabihin, may kapangyarihan silang pagpapasyahan kung alin ang tunay na simbahan. So, parusahan ang mga bulaang guro at mga makasalanang ayaw magsisi. Pangunahan ng may lubos na kapangyarihan ang Santa Iglesia. So, hindi naman ito nangangahulugang hindi na nagkakamali o nagkakasala ang mga apostol mula noon. Ang turo di nagtagal ay itinatuwa din ni San Pedro. Di po ba? Ang ating Panginoon Kristo in Mark chapter 14 verse 66 to 72. At noong siya'y nasa Galacia, nakagawa pa ng malaking pagkakamali ang ating San Pedro. So, kaya pinagsabihan siya ni Apostol Pablo sa Galacia. Sabi nga niya in Galatians 2:11 to 14, my brothers and sisters in Christ, ngunit habang lumalakad ang mga apostol ayon sa kalooban ni Kristo, na sa kanila ang lubos na kapangyarihan mula sa Kanya, at anuman ang pagpapasyahan nila sa lupa ay pinagtitibay ni Kristo sa langit. Kaya nga si San Pedro ang siyang pinagbilinan ng susi kasama ng kanyang mga kasamahang apostol. Kaya iniwan sa kanya, kaya nga iniwan niya ang susi kay San Pedro. Siyempre kasama ang ibang mga apostol, mga kapatid. Kaya nga si San Pedro ay ginawang unang Santo Papa ng simbahan. Now, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga alagad na huwag sasabihin, sabi ron, na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo, ang Mesiyas. At mababasa natin dyan in Mark chapter 5 verse 47 and then chapter 7 verse 36. Dapat nating unawain kung bakit sinabi ito ni Jesus. Ang hinihintay ng lahat ng Hudyo ay isang matagumpay na Mesiyas in Isaiah chapter 11 verse 1 to 5. Kapatid, yan ang hinihintay ng mga Hudyo. Siya ay darating at magiging hari nila at magpapalaya sa kanila mula sa pananakop ng mga Romano. Yan ay nasa nila ay isang hari na literal, kapatid. Pero ayon sa pagka-literal din naman, dahil ang Panginoon Kristo ay mula sa lipi ni Hari David, walang katapusan ang kanyang pagiging hari. Kasama na doon ang spiritual na pamumuhay. Kaya kung tingnan natin, spiritual, physical na pamumuhay. So ngayon, at magtatatag uli sa kaharian ng Israel. Ang sabi ng John 6:14-15. Ngunit nakalimutan ng mga Hudyo na ang Mesiyas ay kailangan ding magdusa at mamatay. Ayon sa kay Isaiah chapter 53 verse 1 to 12. And then Luke chapter 24 verse 26. Iniisip ng mga Hudyo kasi, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, na darating ang Mesiyas para magtayo ng kaharian sa lupa. Ngunit naparito siya para magtayo ng kahariang espiritual, mga kapatid. So, ng kahariang mananatili magpakailanman. Ayon kay Isaiah chapter 9 verse 7 and Daniel chapter 7 verse 13 to 14. At makikita naman natin yan sa Luke chapter 1 verse 31 at sa Pahayag or Revelation chapter 11 verse 15. Naparito si Kristo para magdulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, hindi kalayaang politikal, mga kapatid. Kaya kapag sinabi agad ng mga alagad na si Jesus ang Kristo o Mesiyas, pipilipitin
ng mga taong gawin siyang hari. Kung magkagayon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magdusa at mamatay sa krus. At hindi matutupad ang layunin ng pagparito niya. So yun po mga kapatid, no? Na mamamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ayon po sa Mark chapter 10 verse 45. Kung hindi siya mamamatay, mga kapatid, hindi magkakamit ng kaligtasan ang lahat ng tao. Ito ang dahilan kaya kailangang huwag sabihin si Jesus ang Kristo hanggang hindi siya namamatay at muling nabubuhay in Mark chapter 9 verse 9. So ganyan po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Napakalinaw po mga kapatid at kaibigan na nang ideklara ni San Pedro ang Panginoon Kristo na siya ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. So ito po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo ay isang napakadakilang pagpapala. Napakadakilang pagpapala. Ulitin ko, napakadakilang pagpapala. Bakit? Kasi po mga kapatid at kaibigan, sabi roon, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. That is the gift of faith. Yan ang napakadakilang pagpapala, ang gift of faith. Kaya, sa napakadakilang pagpapalang ito, mapalad po tayo. We know Christ who is He in our lives. So ngayon, sa aking mga sinishare sa inyo, nawa nagkaroon po tayo ng mga kaalaman doon para po tayo mag-stick sa ating panawagan dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Manatili po tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Sapagkat alam natin ang katotohanan, kapatid. Ngayon, diyan ka pupuko sa sinasabing sola scriptura, basta salita ng Diyos, isa sa buhay. Pero kung wala tayong foundation about sa church, kapatid, kahit sino pwedeng umakay sa iyo. Kasi sola scriptura, basta lang salita ng Diyos, wala kang foundation ng simbahan. Ibig sabihin na hindi mo alam ang katotohanan, bakit nagkaroon ng Biblia. Yan po ang ibig sabihin. That is the gift of faith, mga kapatid. Kasama po yan, nakapalog po yan dyan sa napakadakilang pagpapala. Yung kaloob ng pananalig sa Diyos. Na alamin mo, kapag alam mo na ngayon na ang Holy Scripture pala before ay hiwa-hiwalay, ngunit ito'y noong 3 siglo ay ginather ni Pope Damaso, at nang magather niya at nabuo ay tinawag naman itong Biblia ni Papa Seresios, at ito po'y inaprubahan ng simbahan na Word of God sa pamamagitan ng kanyang council or concilio. 6 na council. Ang una ay Council of Nicaea, mga kapatid at kaibigan. Kaya ito naman ay pinatunayan din ni ng ama ng Protestant na si Martin Luther, nang sabi niya mga kapatid na napakalinaw at kaibigan, napakalinaw, napakaliwanag, sabi niya mga kapatid kay Kristo, we are compelled to concede to the papists that they have the word of God, that we receive it from them, and that without them, we should have no knowledge about it at all. Hindi tayo makatanggi, sabi roon, hindi tayo makatanggi na galing sa mga Santo Papa ang salita ng Diyos, na natanggap natin ngayon. Kung wala sila, wala rin tayong alam sa salita ng Diyos. Yan ang katotohanan, kapatid. Kaya, pag alam mo ito, saka ka papasok sa sola scriptura. Basta salita ng Diyos na lang tayo. Kasi may foundation ka na eh. Kapatid, ang pagtatag ng secta denomination religion, wala ho yun sa tinatawag na basta ikaw ay nag-fasting ng ilang araw, nanalangin, then tinawag agad para magtatag ng sariling sekta. Hindi po yun, mga kapatid. Kundi
Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Kapag nagtayo ka kasi, nagkikreate po tayo ng other denomination. Nagkikreate po tayo mga kapatid ng ibang paniniwala pa. Bakit? Malaki ang pananagutan ng isang tao sa harapan ng Diyos. Kapatid. Kaya ang simbahan po, ganun po ingat pagdating sa bagay niyan. So nawa, sa umagang ito ay mayroon po tayong natutunan. Kapatid, sa aking ibinahagi sa inyo, my dear brothers and sisters in Christ, kaya po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, tayo po ay dudulog sa ating Diyos. Lalapit po tayo sa Kanya. Hallelujah. Oh, we bless the name of the living God. We glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala kang katulad. Wala kang katulad na Diyos na nakilala namin. Nagagawin ang lahat para kami ay maging maayos ang takbo ng aming buhay. Ama, buong puso kong idinudulog sa iyo sa umaga na ito, aking mga kapatid. Ay kapatid, Sister Ophelia Kalimbahin, kasama ng kanyang mga anak, manugang apo at mga sambayan dyan po sa Mandaluyong. Amang Yahweh El Shaddai. At ganun din, Panginoon, sa oras din ito, buong puso ko rin idinudulog sa iyo ang aking pang mga kapatid at kaibigan na minamahal, Sister Mila Del Rosario dyan po sa Melbourne, Victoria, Australia. Kasama ng kanyang brothers band, ng kanilang mga anak, manugang, apo, at buong sambahayan. Panginoon, pagpalain mo po at patuloy na ingatan laban sa gawa ng kaaway. At ganoon din o Diyos, si Tia Helen, si Tia Helen Bolenses Lucelio dyan po sa Malvar, kasama ng kanyang brother husband, ng kanilang mga anak at buong pamilya. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of our Lord. Kay Sister Corazon Raboy at sa kanyang family, God, bless them, protect them, Father, in the name of Jesus sa Raboy family. Ganun din, Lord, kay paring Mamit Sempron Duran, sa kanyang may bahay, Lord, sa kanilang mga anak at buong sambahayan. Bless them, protect them, Father. Duran family ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. Hinangking ko ito, Ama, sa ngalan ng Panginoon Kristo. At ganoon din kay Yahweh Shaddai, kay Sister Niknik Anuta Sasa, sa kanyang buong pamilya. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. Kay Joseph Borja, sa Borja family, bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At dalayan ko rin, Lord, ang Anuta family and Sasa family. Kay Sister Daisy Wrigley, Panginoon, patuloy mong pagpalain at ang kanyang pamilya dito po sa aming bansa. Ang kanyang anak na si Daniel Wrigley na lubos mong pinagpala, Yahweh Shaddai. So, Father, pagpalain mo po ang Wrigley family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus, our Lord God, together with the Holy Spirit. And also, Father, to Sister Maryville Bilaro Naim. I pray sa Bilaro family, Naim family, O Lord God. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus. Diyan po sila sa Perth, Western Australia. Ikaw magpala, Yahweh Shaddai. And also to Sister Rosita Lugatiman. Nandyan po siya sa USA, Lord, kasama ng kanyang employer na si Sister Laura Abbott. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ang kanyang family dito sa aming bansa. Lord, bless them. Lugatiman family, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. And also, Father God, to Adato family and Adukol family. Kay Sister Kailin, Panginoon, patuloy pagpalain na tagumpay ang kanyang case. And I claim, God, na patuloy siyang pagpalain sa ngalan ng Panginoon Jesus. At ganun din, Ama namin Diyos na nasa langit, pagpalain mo rin Sister Agnes Mindero. Patuloy pagpalain ng Mindero family. Bless them. Protect them, Father, in the name of Malkia Joshua, Nagsoroti Halmausyak. At ganun din, O Diyos, kay Brother Mario and Sister Che Omandap Andino,
Patuloy pagpalain ang Umandap family and Dino family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus. At sa kalakasan, kalusugan ni Brother Mario. Kay Sister Natalie Golosino and family. Father, I pray sa Golosino family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also, Father God, to Sister Ivy Gomez sa kanyang family dyan sa San Joaquin at sa Aklan. Ganoon din sa kanyang employer na kasama niya dyan sa Hong Kong. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also, God, to Sister April Ramirez. Sa Ramirez family, Lord God. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. At kay Ihada Mary Grace Flor de Lisa. Yahweh, bless them, protect them, Father. Sa Flor de Lisa family, dyan po siya Miag-Aw, Iloilo. Sa kanyang employer sa Hong Kong, Lord, bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. At pagpalain mo rin, Panginoon, patuloy ang kanyang family. Ang Ramirez family, ang Gomez family, Lord, at ganoon din kay Sister Ems Villena Mayuga. Dalayan ko, Diyos, ang Villena family, Mayuga family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord God. And also, Father God, to Sister Mami Willie Chavez, sa kanyang anak na Sister Baby, at sa kanyang apo na si Zach, na isang Australian Navy. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. And also, Father God, sa kanyang family dyan sa San Juan, Batangas. At ganun din, O Diyos, kasama na manggagawa dyan po sa Adelaide, South Australia, si Brother Jerry Mendoza at ang kanyang family. At maging si Sister Grace Mug, pagpalain mo, Diyos. At patuloy sila na magkaisa dyan sa Adelaide, South Australia. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Lord, kay Sister Vicky de Guzman Ilano, sa kanyang kalusugan, kalakasan, maayos na pangatawan. Ganon din sa kalusugan, kalakasan, maayos na pangatawan ni Brother Redden Ilano. At ganon din, O Diyos, sa kalusugan, kalakasan, maayos na pangatawan at kagalingan, kapayapaan sa puso at isipan ni Sister Christine Joy de Guzman Ilano. Bless this family, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bless them, protect them, Father. Hallelujah. In Jesus' name. And also, Father God, to Sister Annabel Makugay, sa Makugay family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord God. And also to Sister Susan Siloso, na kapatid ni Sister Aluna Cruz. Father, pagpalain mo po. Sabi niya, Brother June, good morning. Pwede paki-pray naman po na yung result na potassium ko na mag-normal. Amen, Sister Susan Siloso. I pray sa yung potassium maging normal in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus, we claim that. At ganun din ang yung brother's man, si Brother Ricky Siloso, patuloy pagpalain at ganun din si Sister Aluna Cruz sa Sydney, Australia. Patuloy din na pagpalain. Yawel Siday. Sister Efleda Agbayani Agpawa. Lord, bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At ganun din, Panginoon, pagpalain mo po ang Agbayani family, Agpawa family. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And also, Father God, kay Kuya Ray Bravo and family, bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagpalain ng Bravo family, Panginoon, Bravo. Amen. At pinagpala mo si Kuya Ray Bravo, Panginoon. And also, Father God, to Sister Joaquina Sasi Santiagudo, sa Sasi family, Santiagudo family, dyan po sa San Joaquin, Iloilo. At ganun din sa kanyang employer dyan sa Hong Kong. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. At ganun din, O Diyos, kay Sister Bikal Poporo sa kanyang family sa Iloilo, sa kanyang anak na isang Philippine Army at sa kanyang anak sa Dubai. Lord, bless them, protect them, Father, in the name of Malkia Joshua ng Soroti Halmausak. Patuloy mo, Yahweh, na pagpalain sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. At ganun din si Sister Cielo Satera, Lord God, ang Satera family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At pagpalain mo rin ang employer ni Sister Cielo Satera dyan sa Hong Kong. Ama, pagpalain mo rin Sister Lourdes Baby Reyes dyan sa USA, ang kanyang mga anak, manugang apo at buong sambayan. Patuloy silang pagpalain at proteksyonan, Panginoon. Dalayan ko, Lord, ang Reyes family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also to Sister Ivy Gomez, Father God, the Gomez family. Sabi, Sister Lourdes, good morning po. Brother June, si Williano, pagpalain po kayo ng Panginoon. Continue
healing, deliverance for my family, protection, COVID shield, blood of Jesus Christ. Amen, Sister Lourdes Baby Reyes. Lord, pagpalain mo rin si Brother Dominador T. Concreño Jr. Pagpalain po ang Concreño family. Bless them, protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also to Sister Mila Del Rosario, sa Del Rosario family, dyan po sa Melbourne, Victoria, Australia. Bless them, protect them, Father. And also to Lapay family, kay Brother BJ Lapay, Lord. I pray sa Lapay family, protect them, bless them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, and by the power of the Holy Spirit. And also, God, to all my brothers and sisters in Christ, dyan po, patuloy kayong pagpalain dyan sa Hong Kong, Brother BJ Lapay, sa lahat ng mga taga Hong Kong, Lord, I pray for them, from Monday group, Tuesday group, Wednesday group, Thursday group, Friday group, Saturday group, Sunday group, provincial group, Lord, bless them, protect them, Father, in the name of Malkia Oswa, Lord, sortihan mo siya. At ganun din, Lord, sa taga Japan chapter, patuloy silang pagpalain, Yahweh El Shaddai. At ganun din sa taga Israel chapter, bless them, Father, in the name of Jesus. And also to Cyprus chapter, bless them, Father God. Protect them, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also, Father God, sa buong Australia, sa Sydney, sa Queensland, sa Perth, Western Australia, sa Adelaide, South Australia, sa Melbourne, Victoria, Australia, at sa Canberra, capital of Australia. Lord, pagpalain mo po silang lahat. Yahweh El Shaddai. At dalayan ko Diyos, patuloy pagpalain ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Bilarde, kasama ng kanyang may bahay, Sister Belen, ng kanilang mga anak, si Dr. Franklin, Sister Lisa, si Kong Rene, Sister Beng, si Sister Sherry, si Brother JJ Ambaw, si Brother Congressman Michael Bilarde, Lord, at ang buong apo, lahat ng apo ni Brother Mike at ang buong pamilya. Patuloy na pagpalain ang mga Yahweh Shaddai at patuloy na dalain ko ang kalakasan kalusugan ng aming minamahal na puno lingkod, Brother Michael Z. Bilarde, na nawa o Diyos ay umabot siya ng 120 years. We claim this, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And also, God, pagpalain mo rin ang himpilan ng mabuting balita, himpilan pinagpala ang DWXI. Pagpalain mo rin po, Yahweh Shaddai, ang aking pamilya, ang aking may bahay, Sister Annalyn Manimtim Sibilieno, kasama ng aming dalawang anak na si Adriel and Joanna, at nawa, Lord, makatapos sa pag-aaral ang aking panganay at ang aking ikalawang anak, Lord, na si Joanna. At pagpalain mo, Panginoon, ang aking ginagawang kulungan ng 45 days. Pagpalain mo, Lord, ang magiging alaga kong 45 days na nawa ay ito ay maging daan din, Panginoon, sa blessing mo sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoon, pagpalain mo rin, Yahweh El Shaddai, si Sister Joseph, si Brother Julius and Sister Josephine Martinez Castihon, ang Martinez family, Castihon family. Diyan po sa Perth, Western Australia. Ganon din po, Panginoon, at lahat ng mga taga-kapatid ko dyan sa Perth. At ang kapatid ni Brother Julius na si Brother Dante Castihon Jr. Pagpalain mo po, Panginoon, si Sister Emma McCarty. At ganon din si Sister Dulcie Green, Panginoon. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga taga-Brisbane, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin, Yahweh El Shaddai, sila Sister Jeanette Del Monte dyan sa Brisbane, sila Sister Ludi Bar, at ang lahat po ng mga kasama niya, si Mami Emma Buwan Fenix, O God. Patuloy mo rin pagpalain mo, Diyos. At dalayan ko dyan silang Grande family, Jeffreys family, Battalion Dundas family. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, si Brother Benji Karagan Almirante, si Sister Daisy Kanagan Almirante. Patuloy na pagpalain, Yahweh El Shaddai. At ama, pagpalain mo rin, Panginoon, si Brother Boy, Sister Sally Matarong, sa ngalan ng Panginoon Kristo. At patuloy mo rin pagpalain, O Diyos, ang aking mga kapatid na minamahal, Sister Rosalinda Daos, Panginoon, Sister Brother Jess and Sister Lourdes Bernardino Bernal, Lord, Sister Stephen, Sister Sonia Fernandez, ganun din ang lahat ng mga taga-Israel, si Brother Joy, Sister Marisa Cunya, Sister Ophelia Kalimbahin, Lord, Sister Rose Capore Mendoza, Sister Joaquina Sasi Santiagudo, Sister Ivy Gomez, Sister Delgi Mateo Ribalo, Sister Annalisa G. Amon. Lord, patuloy na pagpalain. At ganun din si Sister Mirna Dita Villanueva, Sister Sonia Fernandez, Sister Brother Bong, Sister Marvic Mandia, Sister Neri Perez, Sister Maria Ranton,
Sister Rebecca Batayola, Sister Zeni Santos, Sister Edna Padriñas, Sister Sonia Fernandez, Sister Terry Parr, Sir Barley Riz, Rizo de Guzman, Brother Joe Bunyales. Father, pagpalain mo rin, Sister Gloria Herbesa. Sister Lo Salinas, Panginoon, Sister Joy Lastima Family, Sister Hilda Garillo, at ganun din, Sister Luz Biminda Calacorte and Jiminson Lacorte. At Lord, papalain mo rin, Sister Angie de Castro, Brother Rain, Sister Nini Villarreal, Sister Alima Moralida, Sister Mary Ann Carcier Coruda, Sister Proso Mikawa, Sister Maria Balmes, at ganun din kay Jahan Rapio na po ni Tatay Nanin, Sister Nets Miralias dyan sa Canada. At ganun din kay Sister Christine Benjola, dyan Panginoon sa Bacoor, Cavite. Lord, Sister Tess de Rosario, dalayan ko po, Lord, tagumpay, Panginoon, ang lahat ng kanyang lakad, at dalayan ko, Diyos, na patuloy mo ring pagpalain, Panginoon, ang doktor at ang mga ibang lahi na tumutulong sa kanya, Panginoon, at ang abogado. Dalayan ko, answered prayer, Sister Tess del Rosario. Si Brother Alan, Sister Belen Galiogos Short, at ang kanyang family, Panginoon. Sister Joy Gonzalo de Torres, Sister Tess del Mundo Aranda. At ganoon din, Lord, kay Brother Gabi Biloria, at sa kanyang pamilya, Panginoon. Kay Brother Sunny Balido, Brother Minard Talisayon, Brother Arlene Ines. Lord, kay Brother Edgar and Sister Leonor Malibiran Garcia. Lord, papalain mo rin si Brother Alan, si Sister Margie Cook, at ganoon din kay Sister Lucy Sagom, at ganoon din, Lord, kay Sister Salvi Baloncio Canino, at kay Sister Merlinda Gabuat, Sister kanyang brother husband, Panginoon. And Lord, patuloy pagpalain mo rin siya, Sister Cielo Satera, Panginoon, Sister Daisy, Kanagan Almirante, si Brother Norland Dennis Manzano Ilagan. Pagpalain mo, Diyos, sa ngalan ng Panginoon Jesus, patuloy ko rin dinudulog, Lord, Sister Gloria del Rosario Calubat, Sister Suset Socorro Alvarez, at panganak ng normal na Sister Michelle Yambao, at yun din ang anak niyang si Misha, patuloy pagpalain. Lord, patuloy pagpalain, Yahweh El Shaddai, si Sister Elsie Reyes Johnson, at ganun din, Sister Nita Capua Mendoza, at kanyang anak na si Precious, Panginoon. Patuloy ko rin idinudulog sa iyo, Diyos, Sister Joy Carpio, si Val Carpio, at ganun din ang kanyang kapatid na aking anak, Sister Jules Carpio, si Nanay Ilona Bautista, Panginoon, patuloy pagpalain. Lord, ang lahat ng mga kapatid ko at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, patuloy mo rin pagpalain, Yahweh El Shaddai, si Brother George Kalansingin, si Brother Nani Sister Nets Miralias, Panginoon. Patuloy pagpalain si Brother Tito Sister Eva Salaw. Lord, pagpalain mo rin si Sister Merlinda Morata, Sister Liza Musones, si Brother Richard Villegas, Sister Mila Fariolan, Brother Neil Acaso, Sister Jocelyn Pantonolago Garcia, Sister Yuli Magundayaw. Lord, papalain mo rin, Panginoon, sa umaga na ito si Brother Mark George Terones Kalansingin, aking anak, at ganoon din, Yahweh El Shaddai, kay Sister Rowena Cabral de Torres. Papalain mo rin, Panginoon, ang aking anak na si Ihada, Sister Jane Sobarjaga, at ang kanyang mga kapatid at buong pamilya. Pagpalain mo rin, Sister Jane Salvador, ng anak ko, Sister Lilian Buen Chan, Sister Colette Jerby Rosqueta. At ganoon din, Lord, kay sa inaanak ko dyan sa Japan, Sister Annabel Alde, kay paring Bert Sagada, si Maring Leonora Sagada. At ganoon din, Lord, pagpatuloy mo na pagpalain, yan, Sister Dulcie Green, Panginoon. At pagpalain mo rin si paring Bruce and Maring Lucy Veneracion. At ganoon din, Yahweh Shaddai, patuloy mo ko rin idinudulog sa iyo, yan, Sister Patricia Rizaldo, at Sister Nerissa Gungon, at Sister Yani Ramos, Sister Marlene Cortez Sandok, Sister Elvi Collado. Lord, patuloy pagpalain mo, Diyos, at ganoon din si Brother Ronaldo Ravena, Sister Marites Tan, Sister Kumaring Marites Bathan. Yahweh, maraming salamat po sa umaga na ito, sapagkat kami yung sinamahan. Pagpalain na aming Governor dito sa Batangas, Governor Dudo Mandanas, ang aming Mayor and Vice Mayor, Mayor Jerry and Vice Mayor Charlie Natanawan, sa aming barangay dito, Panginoon, sa Banga, patuloy pagpalain ng mga nanungkulan dito. At Yahweh Shaddai, pagpalain mo rin ang aming obispo rito sa Diocese of Lipa, si Bishop Garcia, at si Father Dax na siyang Spiritual Director ng El Shaddai, at ganoon din, Lord God, pagpalain mo rin ang head rito na si Brother Ray Bravo at si Brother Tony Paul Sotin. Lord, pagpalain mo rin sa umaga na ito
aming Kura Paroko dito sa San Guillermo Parish Church, Talisay, Batangas. Pagpalain mo rin ang si Governor Artuto Defensor Jr. at ang kanyang pamilya dyan sa province of Iloilo, at patuloy siyang gabayan patumbayan ingatan. At ganoon din si Archbishop Lazo ng Archdiocese of Baharo, Iloilo, si Father Johnny Quiritorio, si Father Abing Totana. Lord, pagpalain mo rin ang aking nanay, mga kapatid dyan sa San Joaquin, Iloilo, sa Kamarin, si Waragan, San Joaquin, Iloilo, at sa Santa Rita. At ganoon din ang aking mga tiyahin at buong mag-anak dyan din sa Barangay Salid, Barutak, Nuevo, Iloilo. Pagpalain mo rin, Panginoon, si Alice Doronila sa kanyang miracle baby. Amang Yahweh, maraming salamat po sa umaga nito. Pagpalain mo rin ang aking bayaw, ang Kuya Piling, si Chris, ang Ate Nemi, Lord, ang kanilang pamilya. Patuloy pagpalain, O Diyos. Ang inay aking biyenan dito, ang inising, ang Tita Del, ang Tia Feli, Encarnacion, at ang kanyang buong pamilya. Lord, papalain mo ang aming alaga ng Kuya Piling na manok na 45 days. Yahweh El Shaddai, pagpalain mo rin sa umaga na ito, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ko na nakasama ko po sa oras na ito. Pagpalain po, ganun din. Pagpalain mo, Diyos, sa ngalan ng Panginoon Hesus, ang lahat mga kapatid kong ito. O Diyos, muli, idudulog ko sila sa iyo. Sister Ophelia Kalimbayan, Sister Mila del Rosario, Sister si Tay Helen Bolenses Lucelio, Sister Corazon Raboy, paring Mamit Simpron Duran, Sister Nick Anutas Sasas, si Joseph Borja, ganun din kay Sister Daisy Regli, Sister Mila del Rosario, Sister Maribel Bilaro Naim, Sister Rosita Lugatiman, Sister Kailin Adato Adukol, Sister Agnes Mindero, at ganoon din kay Brother Mario Andino, Sister Natalie Golosino, Sister Ivy Gomez, Sister April Ramirez, at ganoon din kay Sister Mary Grace Flor de Lisa Ihada, at ganoon din kay Sister Ems Beliena Mayuga, Sister Susan Siloso, Sister Mami Willie de Chavez, Sister Vicky de Guzman Ilano, Sister Annabel Makugay, Sister Susan Siloso, Sister Epleda Agbayani, Brother Ray Bravo, Sister Joaquina sa Santiagudo, Sister Bikbik Alpoporo, Sister Cielo Satera, Sister Lourdes Reyes, yan, Sister Brother Dominador Concreño Jr., Sister Brother BJ Lapay dyan sa Hong Kong, at ganun din Lord sa kanyang pamilya dito sa amin, Sister DC Canagan Almirante, Brother Norlan Dennis Manzano Ilagan, Sister Cielo Satera. Lord, patuloy ko rin idinudulog sa iyo, Panginoon, ang PFCC Batangas sa pangunan ni Brother Ray Bravo. Dito sa amin sa bayan ng Talisay, Panginoon, patuloy na pagpalain. At dalahin ko rin, Yahweh El Shaddai, pagpalain mo ang lahat, Panginoon. And we declare, Lord, na pagpalain mo po ang aming Pangulong Duterte, na nawa ay matapos na po ang lockdown at magkaroon ng biyahe para malaya na rin po ako maka-attend sa iyong banal na gawain sa Ambel City, Panginoon. At salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin si Otol John Ilagan, paring Samson Patag, Yahweh El Shaddai. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat pa sa umaga na ito. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And we continue to pray, Father God, your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Malki Yehoshua Nudsorti Almaosya. Together with the Holy Spirit, amen and amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Pagpalain po kayong lahat. Yan, kay Brother Hernani Bay Gonzales. God bless po sa ating lahat.